sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Quasar, isang engineer at kasalukuyang nakatira dito sa Quezon City. Pero pinanganak at lumaki ako sa isang probinsya sa Mindanao na hindi ko na sasabihin dahil sensitibo ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Katulad ng sinabi ko, isa akong engineer at sa kung saan ako na didestino. Isa kasi ang builder namin sa pinakasikat sa bansa at malalaking proyekto ang nakukuha namin. Worth hundreds of millions. Minsan ay umaabot na rin sa 100 billion, lalo na kapag gobyerno ang client namin. Dahil sa pagiging engineer ko, umunlad at yumaman ako. Nagkaroon ako ng bahay dito sa New Manila. Nakapag-produce ng hihigit sa 10 luxury cars. At kasosyo ako sa isang island resort sa Cuyo Islands, Palawan. Pero Papa Dudut, sa kabila ng masagana kong buhay ay nagtatago ang isang madilim na nakaraan. Isang buhay na puno ng takot at pighati. At kung naging duwag lamang ako ay baka matagal na akong nagpakamatay. Sa mata ng mundo matagumpay ako. Pero sa likod ng mga matitigas na helmet at sementadong pader na itinatayo ko, may isang batang lalaking nakakulong pa rin sa madilim na silid ng kahapon. Duguan ang tuhod at punong-puno ng latay ang likod. Nagsimula ang lahat sa isang liblib na playground sa dulo ng aming barangay. 9 na taong gulang pa lamang kami ni Querel noon, kambal kami. Ngunit siya ang mas masigla, mas matapang. Habang nagtataguan kami sa gitna ng matatayog na talahib at kalawanging slide ay biglang tumahimik ang paligid. Querel? Labas na! Talo ka na! Sigaw ko. Pero walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko ay ang kalansing ng isang lumang swing na tila itinulak ng kung anong mabigat na puwersa. Paglingon ko'y wala na siya. Ang tanging naiwan ay ang kanyang tsinelas na nakabaon sa putikan. Simula ng araw na yon ay namatay na rin ang buhay ko. Hindi ako nawala, pero ako ang naging multo sa sarili naming bahay. Sana ikaw na lang ang nawala. Bakit tinayaan mo ang kapatid mo? Bulyaw ni tatay habang bumabaon ang sinturon sa aking likuran. Walang gabi na hindi ako nakakatikim ng palo. Walang araw na hindi ako nakakarinig ng sumbat mula kay nanay. Pinabayaan nila ako, nag-aaral ako habang kumakalamang sikmura, habang ang mga pasako ay nagiging kulay ube at itim. Naging masalimuot ang pagkabata ko. Punong-puno ng puot at paninisi. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang pag-uwi ni Querel. Hindi siya bumalik bilang tao. Papa Dudut, sa tuwing matutulog ako ay nararamdaman ko ang paglubog ng kama sa paanan ko. Kapag tumitingin ako sa salamin habang nagsisipilyo, makikita ko ang isang figurang putla. Sa likod ko ay isang batang may maduming mukha at nanlilisik na ang mga mata. Bakit mo ko iniwan, Quasar?
Bulong niya. Habang ang malamig niyang kamay ay dahan-dahang humahawak sa leeg ko. Ang bawat gabi ay isang pakikipaglaban sa dilim. Ang bahay namin na dapat ay naging kanlungan ko. Mula sa pananakit ni nanay at tatay ay naging isang buhay na impyerno. Dahil sa presensya ni Quaril. Hindi siya nagpaparamdam ng biglaan. Dahan-dahan niyang nilunod ang katinuan ko. Papadudot matapos ang bawat hagupit ng sinturon ni tatay, itataboy nila ako sa aming madilim na silid. Doon sa gitna ng hapdi ng aking mga latay, magsisimula ang tunog. Tunog ng mga kuko na kumakamot sa ilalim ng aking sahig na kawayan. Nung una akala ko ay daga lamang, pero isang gabi habang umiiyak ako ng tahimik, isang malamig at basang kamay ang biglang humawak sa aking bukong-bukong mula sa ilalim ng kama. Ang mga daliri niya ay parang yelo at ang higpit nito ay tila gustong baliin ang aking buto. Quasar, masakit din ba? Bulong ng isang boses na parang galing sa ilalim ng tubig. Pagtingin ko sa ilalim ay wala akong nakitang tao kundi dalawang kumikinang na mata na kulay abo, walang balintataw, puro puti lang na puno ng lungkot. May mga hapon na mag-isa lamang ako sa bahay dahil iniiwan ako ni nanay para maghanap kay Quaril sa ibang bayan. Sa tuwing dadaan ako sa lumang salamin sa sala ay hindi ko makita ang sarili kong refleksyon. Ang nakikita ko ay si Quaril. Nakatayo siya sa likuran ko. Suot ang kanyang punit-punit na damit. Ang nakakatakot dito, bawat galaw ko ay hindi niya ginagawa. Hindi niya ginagaya. Kung ako ay umiiyak, siya naman ay nakangiti. Isang ngiting abot hanggang tenga. Pero ang mga mata ay lumuluha ng maitim na likido. Minsan ididikit niya ang kanyang mukha sa kabilang panig ng salamin hanggang sa magkaroon ng hamog ang salamin mula sa kanyang hinga. Isusulat niya ang mga salitang bakit ikaw pa ang buhay gamit ang kanyang daliri. Basag ang salamin bago pa man ako makasigaw. Hindi lang paningin at pandinig ang ginamit ni Quaril para pahirapan ako. Ang amoy niya ang pinakamahirap takasan. Sa tuwing papasok ako sa kusina o banyo ay biglang sisingaw ang amoy ng nabulok na basura na hinaluan ng basang lupa at kalawang. Isang gabi habang natutulog ako, naramdaman kong may tumutulo sa aking noo. Akala ko ay tulo sa bubong dahil umuulan. Pero nang hipuin ko ito ay malapot at malansa ang likido. Sa pagtingala ko sa kisame ay nakita ko si Quaril na nakadikit doon gaya ng isang butiki. Ang kanyang katawan ay tila natutunaw at ang putik na galing sa kanyang mga kuko ay pumapatak sa mukha ko. "Laro tayo, Quasar," sabi niya sabay hulog sa ibabaw ko. Nagising ako na hingal pero ang aking unan ay punong-puno ng tunay na putik at mga dahon na galing sa liblib na playground. "Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Quaril? Ano bang kasalanan ko sa iyo?" Umiiyak na tanong ko sa kanya noon. Ayoko sanang maglaro noon pero pinilit mo akong maglaro tayo ng tagu-taguan. Nagbanta ka pa sa akin na kapag hindi ako sumama sa iyo, isusumbong mo ko kay nanay na nangungupit ako ng 6 na piso para bumili ng soft drink. Pinagbigyan kita pero imbis na ako ang magtatago sa iyo, silang nagtago sa akin sa ilalim ng simento. Yon ang natatandaan kong sabi ni Quasar sa akin. Tapos ay bigla na siyang naglaho noon sa paningin ko. Ako naman ay umiyak at hindi lang dahil sa takot kundi dahil sa inuusig na ako noon ng aking konsensya. Papadudot ang mga karanasang ito ang nagtulak sa akin na maging matigas. Ang takot na naramdaman ko noong bata ako ang naging pundasyon ng aking determinasyon bilang engineer
na balang araw ay titibagin ko ang bawat pader hanggang sa mahanap ko ang katawan ng aking kapatid at patahimikin ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang 20 taon, naging engineer na ako marahil dahil gusto kong itayo ang mga pader na hindi kayang gibain ng takot. Ngunit kamakailan, nadestino ako sa isang proyektong kalsada sa mismong bayan kung saan kami lumaki. Isang gabi habang sinusuri ko ang mga survey results sa aking opisina, biglang namatay ang mga ilaw. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng laptop ko. Sa refleksyon ng monitor, nakita ko siya. Nakatayo sa kanto ng silid. Katulad ng dati, bata pa rin siya. At ang balat niya ay kulay abo at ang kanyang leeg ay nakatabingi sa hindi natural na anggulo. "Hanapin mo ako, Quasar. Nasa ilalim nila ako." Doon ako nagpasyang hindi na ako pwedeng tumakbo. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Querel. Gamit ang aking kaalaman bilang engineer, sinimulan kong balikan ang mga lumang dokumento ng lupa at ang mga permit sa construction noong taong nawala siya. Nag-research ako. Kumuha ako ng mga kopya ng importanteng dokumento, mga clippings ng lumang dyaryo tungkol sa pagkawalan ni Querel at marami pang iba. Halos 1 buwan akong kumuha ng mga posibleng ebidensya noon para mahanap ko ang mga labi ng kakambal ko. Samantala, maaga kong napansin ng isang kakaibang pattern. Ang playground kung saan nawala si Querel ay bahagi ng isang malawak na lupain na pagmamay-ari ng mayor sa bayan namin, na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Noong taong nawala si Querel, mabilis na pinatayo ang isang pribadong warehouse sa mismong tapat ng playground nang walang sapat na inspeksyon. Pero 2 years ago, nirenovate ang nasabing warehouse na yon at ako ang kinuhang engineer noon. Kaya pala nung nirenovate yon ay panay ang pagpapakita ni Querel sa akin. Hindi ko lang pinansin kasi gusto ko kaagad na matapos ang proyektong yon. Sa kabilang banda, hindi ko na lang kailangang manghula kung saan magsisimula. Ang mga pilat sa aking isipan ang nagsilbing mapa at ang mga multo ng kahapon ang siyang humahawak sa aking kamay habang nilalakad ko ang madilim na pasilyo ng bodega ni Mayor. Habang bitbit ko ang aking heavy-duty flashlight at hammer, bawat kurap ng ilaw ay tila isang frame sa isang lumang film. Sa bawat kanto makikita ko ang anino ng isang batang tumatakbo. Isang batang may maduming tuhod at basang t-shirt. Gamit ang aking authority to inspect sa kalapit na kalsada, nakapasok ako sa paligid ng lumang warehouse na yon. Gabi na at tanging flashlight lang ang dala ko. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang presensya ni Querel. Bawat hakbang ko ay sinusundan ng tunog ng kaladkad ng paa. Dito, bulong ng isang boses. Pumasok ako sa pinakailalim na bahagi ng warehouse. Ayon sa blueprint na nakuha ko, ang bahaging ito ay dapat solid fill o puno ng lupa. Pero ramdam ko ang kakaibang hangin na nagmumula sa isang pader. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang isang pamilyar na tunog. Yon ang tunog ng mga kuko na kumakamot sa simento. Ang tunog na nagpabaliw sa akin noong 9 na taong gulang pa lamang ako. Itinuto ko ang flashlight sa dulo ng pader. Doon sa gitna ng kadiliman ay nakita ko si Querel. Hindi siya nakakatakot sa pagkakataong ito. Nakatalikod siya sa akin, nakaluhod sa harapan ng isang partikular na bahagi ng pundasyon. "Querel?" bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig, hindi lang sa takot kundi sa hapis na naipon sa loob ng 2 dekada. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay tila nabubura na ng amag at ng alikabok. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang laging nakatingin sa akin sa salamin, ay nakatitig ngayon sa pader.
Tinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang isang bitak sa simento. Dito, Quasar. Dito tayo huling naglaro. Paus niyang sabi. Habang tumitibag ako ay biglang lumamig ang paligid. Ramdam ko ang pagdikit ng isang maliit na katawan sa likuran ko. Tila yumayakap sa akin si Quarel. Gaya ng ginagawa niya noong takot kami sa kulog. Huwag kang hihinto kuya. Bulong niya sa mismong tenga ko. Ang amoy ng basang lupa at nabulok na dahon ay mas lalong tumindi. Pero hindi na ako nasusuka. Ito ang amoy ng aking kapatid. Nang gumuho ang huling layer ng semento ay bumulaga sa akin ang isang guwang. Hindi lang ito basta pader. Isa itong time capsule ng krimen. Sa loob ay nakita ko ang isang maliit na sapatos na goma, ang kaparehas ng tsinelas, na naiwan sa playground noong 1997. At sa tabi nito, ang mga buto na tila nakabaluktot, na animoy pilit na isiniksik sa maliit na espasyo habang humihinga pa. Ngunit hindi lamang yon, sa tabi ng kanyang mga buto ay may isang gintong cufflink na may inisyal na hindi ko na babanggitin pero sakto ang initials sa isang pangalan na biglang pumasok sa isipan ko. Si Mayor. Nahanap mo na ba? Nagulat ako nang bumukas ang ilaw sa itaas. Sa hagdanan nakatayo ang mga armadong lalaki at sa gitna nila ay ang matandang mayor. Ang kanyang mukha na madalas kong makita sa telebisyon ay puno ngayon ng mali siya. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, engineer. Sabi niya nang may malamig na ngiti. Ang kapatid mo ay nasa maling lugar, sa maling oras. Nasaksihan niya ang isang bagay na hindi dapat. Kaya ginawa ko siyang pundasyon ng aking sikreto. Papadudot doon ko nalaman ang lahat. Si Quarel ay napatay dahil nakita niya ang isang transaksyon ng ilegal na droga sa loob ng warehouse. Ang makapangyarihang mayor ang mismong pumatay sa kanya at pinalibing siya sa pader. Tapusin na ito, utos ng mayor sa kanyang mga tauhan. Pinalibutan ako ng 3 lalaking may hawak na baril. Sa mga sandaling yon ay naramdaman ko ang matinding takot. Pero kasabay nito ay biglang lumamig ang paligid. Mas malamig kesa sa anumang aircon o hanging gabi. Ang mga bumbilya sa basement ay nagsimulang kumislap at sumabog. Quarel, bulong ko. Pagkatapos ay may mga narinig pa akong lagutok ng mga baril na ikinakasa sa itaas. Mga yabag ng mabibigat na bota at mabilis na bumababa sa hagdanan patungo sa basement. Wala na si Quarel pero ang malamig na determinasyon na iniwan niya sa hangin ay pumasok sa aking mga ugat. Sila ang pumatay sa kanya. Sila ang sumira sa pamilya ko. At ngayon ay gusto nila akong itumba para manatiling baon ang katotohanan. Ngunit nagkamali sila, hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Hindi lang ako isang saksi, ako si Quasar, ang civil engineer na nagdisenyo ng retrofitting plan para sa buong industrial complex na ito. 2 taon nang nakakaraan. Alam ko ang bawat mahinang poste, bawat nakatagong linya ng kuryente at bawat hazard na hindi nakikita ng karaniwang mata. Nagsimula ng laro at sa pagkakataong ito ako ang taya. Mabilis akong gumapang palayo sa pader kung saan nahanap ko ang mga buto ni Quarel. Pumasok ako sa isang makipot na maintenance tunnel sa gilid ng basement. Rinig ko ang boses ng head of security ni Mayor, isang lalaking may boses na parang nanggagaralgal na boses. Hanapin niyo ang engineer. Huwag niyo nga hayaang makalabas ng buhay, sigaw niya. 3 silang pumasok sa main chamber ng basement. Maliwanag ang kanilang mga tactical flashlight. Lumapit sila sa gumuhong pader. Kinuha ko ang aking multimeter at isang insulated wire mula sa aking tool belt. Sa lumang blueprint ng warehouse, alam kong may isang main junction box sa tapat ng pader na yon na hindi maayos ang grounding dahil sa corrosion.
Hinintay kong makatungtong silang tatlo sa basang bahagi ng sahig. Ang bahaging tinapunan ko ng tubig mula sa aking hydration flask kanina habang naguhukay. Wala dito, may butas sa pader, sigaw ng isa. Ngayon ay sinaksa ko ang wire sa live terminal ng junction box at dinikit ang kabilang dulo sa bakal ng conduit na nakakonekta sa basang sahig. Isang nakakabinging kislap ng asul na kuryente ang sumabog. Ang dalawa sa mga bodyguard ay nangisay at bumagsak sa basang simento, sumisigaw sa matinding sakit habang dumadaloy ang kuryente sa kanilang katawan. Ang head security ay nakatalon pabalik sa hagdanan, nakaligtas pero gulat na gulat. Napamura pa nga silang lahat. Putulin niyo ang kuryente. Nawala ang liwanag. Naghari ang ganap na kadiliman. Pero yon ang bentahe ko. Kabisado ko ang layout kahit nakapikit. Habang abala ang head security sa pag-asikaso sa kanyang mga kasamahan. Mabilis akong umakyat sa ventilation shaft patungo sa unang palapag ng bodega. Ito ang storage area para sa mga heavy machinery parts. Dito nag-set up ako ng isang improvised deadfall trigger. May mga matatayog na metal racks na puno ng mga industrial gears at steel beams. Nung nag-inspeksyon ako rito, napansin ko ang base plate anchors ng rack C4 ay kinakalawang na at undersized para sa bigat ng dinadala nito. Kumuha ako ng isang steel cable at itinali ko ito sa pinakamahinang brace ng rack C4. Ang kabilang dulo ng cable ay hinila ko patungo sa control panel ng overhead crane sa kabilang dulo ng pasilyo. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang head security ay nakakuha ng bagong reinforcement. 4 na silang umaakyat ngayon. Tumingin kayo sa itaas. Baka nasa rafters. Utos niya. Naglakad sila sa aisle sa pagitan ng mga racks. Papalapit sila sa rack C4. Huminto ako. Kailangan kong siguraduhin ang timing. Diyan! Nakita ko ang anino. Sigaw pa ng isa. Sabay putok ng baril patungo sa direksyon ko. Ang balay tumama sa bakal na poste malapit sa ulo ko. Nag-iwan ng mga kislap. Hindi ako gumagalaw. Hinintay kong mapunta silang 4 sa tapat mismo ng marupok na rack. Ngayon ay hinila ko ang crane control lever na nakakonekta sa steel cable. Ang kable ay bumatak ng mabilis. Ang kinakalawang na brace ng rack C4 ay bumigay. Ang tunog ng napupunit na bakal ang yumanig sa buong bodega. Tone-toneladang steel gears at beams ang bumagsak gaya ng isang avalanche. 2 sa mga bagong bodyguard ang tuluyang natabunan at nadurog sa ilalim ng bigat ng bakal. Ang sigaw nila ay naputol ng mabilis. Ang head security at ang isa pang kasamahan ay himalang nakaiwas. Pero natalsikan ng mga debris at sugatan. Nasa survival mode na ako noon, Papa Dudut. Ang takot ko ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Alam kong galit na ang head security. Hindi na sila magdadalawang isip na barilin ako at sa oras na makita nila ako ay masasamaan ako. Tumakbo ako patungo sa silo area ng warehouse. Dito nakaimbak ang mga sako-sakong semento at fine aggregate para sa construction. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng bodega. Kung hindi maayos ang ventilation. Bilang engineer, alam ko ang tungkol sa dust explosion hazard, ang mataas na konsentrasyon ng combustible dust gaya ng semento at pulbos na limestone sa hangin ay maaaring sumabog kung may ignition source. Kumuha ako ng isang sako ng semento at mabilis na binuksan ang mga ito. Gamit ang isang malaking industrial fan na nasa silo, pinakalat ko ang pulbo sa buong area. Ang hangin ay naging makapal at kulay abo. Halos hindi ka na makahinga. Narinig ko ang yabag ng head security at ng
huli niyang kasamahan. Pumasok sila sa silo area. "Saan ka na, engineer? Wala ka nang matataguan pa," sigaw niya at ang boses niya ay nanginginig sa galit at sa takot. "Dito!" bulong ko. Ginagaya ang boses ni Quirrell noong bata pa kami. Ang bulong na nagmula sa likod ng malalaking silo. Nalingat ang kasamahan ng head security at itinutok niya ang kanyang baril sa direksyon ng boses ko. Sa tindi ng kaba, kinalabit niya ang trigger. Ang kislap mula sa dulo ng kanyang baril ang naging ignition source. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Hindi ito pagsabog ng bomba, kundi isang fuel-air explosion na dulot ng makapal na semento sa hangin. Ang lakas ng pagsabog ay nagpatalsik sa dalawang armadong lalaki patungo sa matitigas na pader ng silo. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Nagliyab ang mga natitirang sako at kahoy ng paleta. Nakaligtas ako dahil nakatago ako sa likod ng isang reinforced concrete barrier na alam kong blast proof. Ramdam ko ang init at ang mga yanig ng lupa. Nang humupa ang apoy, gumapang ako palabas ng silo area. Ang bodega ay puno ng usok at ng apoy. Nakita ko ang head security duguan at hindi na makatayo pa. Nakahandusay malapit sa sumabog na silo, ang kanyang baril ay nasa malayo. Lumapit ako sa kanya, ang mukha ko ay puno ng uling at semento. Ang aking mga mata ay walang emosyon. "Ang kapatid ko," sabi ko. Ang boses ko ay malamig at pinalakas ng hustisya. "Ay hindi na kailanman magtatago. Pero kayo, sa impyerno kayo magtatago." Umalis ako sa nasusunog na bodega gamit ang isang emergency exit sa likod na ako lang ang nakakaalam. Habang lumalabas ako ay narinig ko ang sirena ng mga bombero at pulis sa malayo. Ang apoy ay nagsilbing isang dambuhalang funeral pyre para sa mga sekreto ni Mayor. Nakatayo ako sa labas, humihinga ng malalim at malamig na hangin ng gabi. Ang ubo ko ay may kasamang simento pero sa dibdib ko ay magaan sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Nakaligtas ako hindi dahil sa swerte kundi dahil ginamit ko ang kaalaman ko para maibalik sa kanila ang dilim na ibinaon nila sa akin. Ang laban ay hindi pa tapos. Kailangan ko pang harapin ang legal na giyera laban sa politikong gamit ang ebidensyang nailigtas ko. Pero nang gabing yon, alam kong tapos na ang pagtataguan. Wala nang multo sa ilalim ng kama. Wala nang nanilisik na mata sa salamin. Nahanap ko na si Quirrell at sa wakas ay nahanap ko na rin ang sarili ko. Lumipas sa mga buwan, dinalaw ko ang puntod ni Quirrell. Wala nang mga latay sa aking likod at ang mga magulang ko bagaman huli na ay humingi ng tawad sa akin bago sila pumanaw. Hindi na ako nakakakita ng mga nakakatakot na figura sa salamin. Pero paminsan-minsan kapag naglalakad ako sa mga ginagawa kong kalsada, nararamdaman ko ang isang mahinang tapik sa aking balikat. Isang mainit na hangin na may dalang bulong. "Salamat kuya." Engineer ako at sa wakas ay nagawa ko ring itayo ang pinakaimportanteng pundasyon sa buhay ko. Ang hustisya para sa aking kapatid. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi pa rin natatapos ang laban ko. Patay na si Mayor bagamat may mga pagbabanta pa rin akong natatanggap mula sa mga galamay niya. Lalo na sa misis ni Mayor na kongresista sa bayan namin. Oo, mabibigat ang mga kalaban ko pero hindi ako natatakot sa kanila at saka alam ko rin na hindi natutulog ang Diyos at darating ang bad karma sa kanila. Samantala, para naman sa inyong lahat na nakakaramdam na ang inyong nakaraan ay parang isang pader na simento na unti-unting pumipitpit sa inyo, ito ang gusto kong itanim ninyo sa inyong isipan. Una, ang iyong mga sugat ay hindi mo kasalanan. Sa loob ng 20 taon, naniniwala ako sa latay ng sinturon ni tatay at sa bulyaw ni nanay. Akala ko dahil ako ang naiwan, ako ang may sala, ngunit ang boses ng naninisi ay hindi boses ng katotohanan. Huwag mong hayaang ang pagkakamali ng iba
o ang kalupitan ng pagkakataon ang magtakda ng iyong halaga. Ikaw ay biktima na lumalaban, hindi ang may sala. Ikalawa ay gamitin mo ang iyong tools. Lahat tayo ay may kanya-kanyang talento. Ako ay naging engineer, ginamit ko ang mga sukat, disenyo at lohika para gibain ang kasamaan. Ano man ang hawak mo ngayon, panulat, sining, boses o simpleng pagtitiis, gamitin mo yan para itayo ang sarili mong katarungan. Ang kaalaman ng tanging pundasyon na hindi kayang tibagin ng anumang korupsyon. Ikatlo, ang mga multo ay hihinto lang kapag hinarap mo ang dilim. Tumakbo ako ng matagal, nagpakalunod ako sa trabaho para lamang hindi marinig ang kalasing ng swing. Pero ang trauma ay hindi nawawala sa pagtakbo. Nawawala ito sa paglingon. Harapin mo ang iyong kinakatakutan. Hanapin mo ang bitak sa pader. Doon mo matatagpuan ang kapayapaan na matagal mo nang ipinagkait sa sarili mo. At huli, mabuhay ka para sa mga hindi nakayanan. Nakaligtas ako sa basement na yon dahil kailangang may magkwento ng buhay ng kapatid ko. Kung ikaw ay nasa gitna ng panganib o matinding pagsubok, tandaan mo, ang pagkabuhay mo ang pinakamalaking pagkatalo ng mga taong gustong sumira sa iyo. Ang tagumpay mo ang pinakamatamis na hustisya para sa mga nawala. Wala nang bumubulong sa ilalim ng kama ko. Wala nang nanlilisik na mata sa salamin. Ang tanging naririnig ko na lang sa ngayon ay ang sarili kong paghinga, malalim, malaya at payapa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po'y mabasa mo ito. Muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Quasar. Ang kwento po ni Quasar at Querel ay hindi lamang isang simpleng kwento ng katatakutan at suspense. Ito po ay may malalim na aral na sumasalamin sa realidad ng buhay, pamilya at ng katarungan. Una, ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng semento. Tandaan po natin na palagi may paraan ang katotohanan upang lumabas. Kahit dumaan ang 2 dekada, ang hustisya ay laging makakahanap ng bitak sa pader upang maipakita ang liwanag. Ang trauma ay isang sugat na nangangailangan ng pagharap. Hindi tayo ganap na magiging malaya hanggat hindi natin hinaharap ang ating kinakatakutan at kinukuha ang ating sariling boses. Tandaan po natin na ang paghahanap ng sisisihin sa gitna ng trahedya sa halip na pagdamay ay nagdudulot ng panibagong sugat na minsan ay mas masakit pa kesa sa orihinal na nawala. Ang pang-aabuso sa loob ng tahanan ay nagpapatong ng bigat sa isang taong biktima rin ng pagkakataon. Samantala, ang kaalaman ay pinakamabisang armas. Ang edukasyon at nakasanayan ay hindi lamang para sa trabaho, kundi mga kasangkapan para sa pagtatanggol ng sarili at sa katotohanan. Hindi kailangan maging marahasa, kailangan maging matalino at kalkulado. Ang pinakahuling aral ng kwentong ito ay tandaan na ang kapangyarihan ay may hangganan. Walang sino man ang mas mataas sa batas at sa moral na pananagutan. Ang kasamaan ay laging may katapat na kabayaran sa ayaw man nila o sa gusto. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.